Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kabila ng panandaliang tulong na naibibigay ng Department of Social Welfare and Development, nakatuon naman ang Marcos Administration sa pagpapalakas ng edukasyon at ekonomiya bilang mga pangmatagalan o long-term effort ng gobyerno laban sa kahirapan. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tinutukan ni Rose Babiera. Binigyang diin ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay nakatuon sa pagpapasigla ng ekonomiya at paghatid ng magandang edukasyon para tulungan ang bawat Pilipino. Sa panayam kay Secretary Gatchalian, sinabi ng kalihim na bagamat panandali ang lunas lamang na ibibigay ng social welfare sa tulong ng kagawaran, nananatili namang prioridad ng Marcos Admin ang pagpapalakas ng edukasyon at ekonomiya bilang pangmatagalan o long-term effort ng gobyerno laban sa kahirapan. Kung matatandaan niyo, lagi ng Pangulo sinasabi, panandalian or temporary lang na lunas ang social welfare. Ang anti-poverty programs katulad ng libreng edukasyon, paglago ng ekonomiya para magkaroon ng trabaho ang mga tao, yan yung mga bagay na long-term in nature para maiahon natin sila sa kahirapan. Sa parehong panayam, pinabulaanan din ni Secretary Gatchalian ang umano'y pagiging ayuda nation ng Pilipinas, kung saan nakaasa na lamang ang mga mamamayan sa tulong mula sa gobyerno. Ayon sa kalihim, wala siyang nakikitang mali rito dahil ang pagpapaabot ng tulong at serbisyo aniya ang mandato ng DSWD. Dagdag pa niya, ang pagbibigay ng focus sa mga pangmatagalang programa gaya ng edukasyon at ekonomiya ng Marcos Admin ay tugon para hindi na kailangan pang lumapit ang mga Pilipino sa social welfare. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo para sa mga pasahero sa NAIA. Asahan na raw ang mas mabilis at matagal na internet connection sa Wi-Fi ng paliparan dahil yan sa upgrade na isinagawa ng New NAIA Infracorps o NNIC. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Makakaasa na ng mas mabilis na internet connections ang mga pasahero sa 4 na terminal ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kasunod ito ng upgrade sa internet speed na ginawa ng New NAIA Infracorps o NNIC. Ayon sa NNIC, mula sa dating mabagal na internet connectivity, ma-e-enjoy na ngayon ang mga pasahero ang average speed na 50 hanggang 60 Mbps na umaabot pa hanggang sa 115 Mbps. Inanunsyo rin ng NNIC na mula sa dating 2 oras na limit sa free Wi-Fi ay ginawa na nila itong 3 oras habang inalis na rin nila ang requirement na personal information bago makakonekta sa internet. Samantala may average naman na 1,000 pasahero na kumokonekta sa Wi-Fi ng NAIA kada oras. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makatatanggap naman ng higit 8 bilyong pisong karagdagang pondo ang AFP o Armed Forces of the Philippines na layong ilaan sa subsistence allowances ng mga militar. Ito ay matapos dagdagan ng House Committee on Appropriation ng 292.23 billion pesos ang panukalang pondo para sa social services ng iba't ibang sektor. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Milky Regonan.
Para mas marami ang matulungan, dinagdagan ng House Committee on Appropriations ng 292.23 billion pesos ang panukalang pondo para sa social services na pantulong sa mga nangailangang sektor. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, chairman ng komite, ang naturang pondo ay bukod pa sa 591.8 billion pesos na inilaan ng Department of Budget and Management sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program na pinagbasehan sa inaprobahang General Appropriations Bill ng Kamara. Kabilang sa makatatanggap ng dagdag na pondo ay ang Armed Forces of the Philippines. Sabi ni Ko, karagdagang 8.44 billion pesos para sa pagtaas ng subsistence allowances ng mga militar at kapag naaprubahan, ang araw-araw na subsistence allowance ng mga sundalo ay magiging 250 pesos o 67% increase. Paliwanag ni Ko, ang dagdag na pondo para sa araw-araw na subsistence ng mga nakatalagang sundalo ay inisyatiba ni House Speaker Martin Romualdez bilang tugon sa mga panawagan ng mga kawani ng AFP. Samantala, karagdagang 3.2 billion pesos ang mapupunta rin sa AFP upang tapusin ang pagpapalawak ng paliparan sa Pag-asa Island kasama isang shelter port sa Lawak, Palawan. Ang mga ito ay bahagi ng mga pagsasikap na ipagtanggol ang West Philippine Sea laban sa patuloy na panghihimasok ng China. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang binuksan ng PhilPost ang aplikasyon para sa mga kukuha ng Postal ID. Simula noong October 15, maaari na muling magpunta sa pinakamalapit na post office branches ang mga nais na mag-apply o mag-renew ng kanilang mga ID. Ang mga requirements at kung saan nga ba matatagpuan ang mga branches ng PhilPost, alamin sa report ni Millie Borja. Inanunsyo ng Philippine Postal Corporation of PhilPost ang muling pagbubukas ng aplikasyon para sa mga postal ID simula noong October 15. Magugunitang sinuspinde ng kanilang opisina ang pagtanggap ng mga rush at regular postal ID applications Marso noong nakaraang taon dahil sa technical issues. Para sa mga nais o may planong mag-apply ng kanilang ID, kailangan personal na bumisita sa pinakamalapit na post office branch sa kanilang lugar. Para sa mga first-time applicant, kailangan magdala ng original at photocopy ng mga sumusunod na dokumento. Isang proof of identity, maaaring birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority o Local Civil Registry, GSIS, SSSU Midcard, driver's license o passport, at isang proof of address na maaaring barangay clearance, certified true copy of lease, certified true copy of titles, certified true copy of real estate tax receipt, bank statement, credit card statement, school billing statement, o utility bill. At para naman sa mga mag-renew, kailangan lang dalhin ng mga applicant ang original na kopya at photocopy ng kanilang expired na postal ID, proof of identity at address. Para sa mga babaeng kasal na, kinakailangan ding dalhin ang kanilang marriage certificate ayon sa PhilPost. Ang application fee ay nagkakahalaga ng 550 pesos at paalala ng tanggapan, hindi sila nagpoproseso ng online application. Samantala, narito sa inyong screen ang mga post office branch sa NCR. Luzon, Visayas, at Mindanao. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Apat na ang magiging diocese sa lalawigan ng Caraga. Yan ay matapos i-anunsyo ni Pope Francis ang pagkakatatag ng Diocese of Prosperidad sa Agusan del Sur. Habang pinakilala naman si Bishop Ruben Labajo bilang itinalaga na kauna-unahang Bishop Administration nito. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Madadagdagan ng isang bagong diocese ang lalawigan ng Caraga matapos i-anunsyo ni Pope Francis ang pagkakatatag ng Diocese of Prosperidad sa Agusan del Sur. Ito ay matapos ipetisyon ni Bishop Cosme Damian Almedilla ng Butuan noong nakaraang taon na hatiin ang diocese ng Butuan na ani ay strategic move para sa simbahan.
Ayon sa obispo, layunin nito na palakasin ang espiritual na paglago ng mga mananampalataya at mas maabot ang mga komunidad sa kani-kanilang mga dioceses. Samantala, itinalaga naman bilang kauna-unahang administrator ng bagong diocese si Auxiliary Bishop Ruben Labajo mula sa Archdiocese of Cebu. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 800,000 ang bilang ng populasyon sa nasabing dioceses, habang nasa mahigit 486,000 rito ang mga Katoliko. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Namahagi ng 5 milyong pisong halaga ng aquaculture equipment ang US para sa mga lokal na mangingisda sa Ilocos Norte na layong mapalakas ang produksyon sa tilapia farming at mapalakas ang kanilang kita. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Namahagi ang Estados Unidos sa pamamagitan ng United States Agency for International Development o USAID ng nasa 5 milyong pisong halaga ng aquaculture equipments para sa mga lokal na mangingisda sa Ilocos Norte. Mismong si Deputy Mission Director Rebecca Yunbanks ang nagbigay sa provincial government ng donasyon na layong suportahan ang mga mangingisda at mapaganda ang kanilang kita tungo sa sustainable tilapia farming. Kabilang nga sa mga naturang kagamitan na ipinamahagi ay ang generator, solar-powered lighting at iba pang gamit na magpapataas ng produksyon ng mga tilapia sa 20%. Dagdag pa rito ang mga lambat na natanggap ng mga lokal na mangingisda na naapektuhan ng nagdaang bagyong Julian. Samantalang nasabing tulong ay bahagi ng 41 million pesos grant ng USAID na sumusuporta sa pangangalaga sa karagatan at sustainable livelihood sa rehiyon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wagi ang University of Santo Tomas o UST Singers ng hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 3 malalaking karangalan sa katatapos lang na International Choir Festival na ginanap sa Norway. Dahil dito, sila na ang kauna-unahang Asian choral group na nakapag-uwi ng matataas na karangalan sa nasabing prestiyosong kompetisyon. Narito ang report ni Arnold Herrera. Nakakapanindig balahibo at nakamamanghang performance ang ipinakita ng University of Santo Tomas o UST Singers sa katatapos lang na 10th Grieg International Choir Festival na ginanap sa Bergen, Norway. Dahil dito, nakapag-uwi ang grupo ng hindi lang isa, hindi rin dalawa, kundi 3 pa sa mga pinakamalalaking karangalan sa prestiyosong kompetisyon. Nakamit ng grupo ang unang pwesto sa Mixed Choir category, ikalawang pwesto naman para sa Folk Music category, at itinanghal bilang Grand Prix winner para sa buong kompetisyon. Sila ang unang Filipino at Asian choral group na nakapagkamit ng mga prestiyosong karangalan sa ika-10 edisyon ng Grieg International Choir Festival. Dito, tinalo ng UST Singers ang 31 choir groups mula sa 10 bansa kabilang ang Norway, Sweden, Latvia, Poland, Serbia, Slovakia, Germany, Hungary at Austria. Samantala, inawit ng UST Singers sa kanilang Grand Prix round ang orihinal na komposisyon nito na pinamagatang Daluyong bilang pag-alala sa mga naging biktima ng Super Typhoon Yolanda na nanalasa sa bansa noong 2013. Taos-puso namang nagpapasalamat ang choral group sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa kanilang mga pagtatanghal. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nakakuha ng Pinoy jet ski racer na si Anton Ignacio ang kampyonato sa ganap na IJSBA World Final sa Amerika. At maliban sa gold, 2 silver medal pa ang nasungkit nito. Para sa balitang sports, ihahatid yan ni Millie Borja. Uwagi ang Filipino jet ski racer na si Anton Ignacio sa ginanap na 2024 International Jet Sports Boating Association o IJSBA World Finals 2024 noong October 12 sa United States. Nakapagtala si Anton ng 173 total points para makuha ang kampyonato sa Pro AM 1100 stock event.
Sinundan siya ng pambato mula Thailand matapos nitong masecure ang first runner-up, habang second naman ang racer mula Germany. Maliban sa gold medal, nakuha rin ito ang silver sa expert runabout 1,100 stock at runabout naturally spirited. Sa kanyang social media post, pinasalamatan nito ang mga taong kanyang naging inspirasyon at taga-suporta upang makuha ang naturang kampyonato. Bagamat hindi umano naging madali para sa kanyang isabay ang pagiging estudyante at pagiging atleta, magsisilbi niya itong motibasyon para magpatuloy at matuto. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Irish family band na The Corrs magbabalik Pinas sa February sa susunod na taon. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, ihahatid ng ating showbiz angel. Isa ba ang Breathless sa mga paborito mong awitin sa karaoke? O ang madalas na wedding song na Runaway? I'm never gonna stop falling in love with you. Ang Irish band The Corrs sa likod ng mga kantang yan magbabalik Pilipinas sa susunod na taon. Batay sa anunsyo, kasado na ang The Corrs from Manila with Love sa February 15 and 16. Ang dalawang gabing pagtatanghal ng banda, swak na pang Valentine's Date, ay nakatakdang ganapin sa Smart Araneta Coliseum. Ang The Corrs ay binubuo ng magkakapatid na sina Andrea, Sharon, Caroline at Jim. Bukod sa Breathless at Runaway, pinasikat din ito ang mga kantang All the Love in the World, What Can I Do at So Young. Huling nasa bansa at ang katid ng major throwback feels ng The Corrs Oktubre noong nakaraang taon na siyang pagbabalik Pinas ng banda matapos ang higit 2 dekada. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.